Maninimbang raw ang mga politikong may ambisyon sa 2028 presidential elections kung susuporta ba sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa isang dating press secretary, si MJ Mondiharo sa report. Yung mga tao na may mga ambisyon... Para kay dating press secretary Trixie Cruz Angeles, tila nawala na ng direksyon at lakas ang planong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa SM9 Nightline News, iginit ng abogada na isang risky move ang pagtutulak ng impeachment ngayong nasa kalagitnaan na ng termino ang Administrasyong Marcos Jr. Yung mga tao na may mga ambisyon for 2028 na higher positions, even as Vice President, President, or even Senator, mabibisi na sila because they have 3 years. Kailangan nilang gamitin itong 3 taon na ito. Iilan lang talaga ang masisinagan, kumbaga, ng atensyon in an impeachment case. 18-5 ang naging boto ng Senado para ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Numero na ayon kay Attorney Cruz Angeles ay maaaring silipin bilang indikasyon ng posibleng botohan sa Senado sakaling ituloy ang paglilitis. So kung ako yung mga senador, dismiss kaagad or dispatch of this case immediately kasi yung repercussion sa kanila, one wrong move at baka malusaw lahat ng ambisyon for 2028. Kamakailan lang ay sinuwalat ni Cebu 5th District Representative Duke Frasco ang pagkadismaya ng maraming kongresista sa Visayas at Mindanao sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Si Romualdez ang kasalukuyang lider ng Kamara kung saan unang inihain ang impeachment laban kay VP Sara. Ayon kay Frasco, ramdam na marami ang pagkasira ng dating unity sa Kongreso dahil sa makasariling interes ng ilang nasa kapangyarihan. Bukod kay Frasco, inamin din ni Davotas Representative Toby Tiangco na wala naman talagang totoong clamor sa Kamara para sa impeachment. Maraming kongresista umano ang napilitang pumirma para lamang hindi mapigil ang paglalabas ng kanilang mga pondo. Hindi rin lumagda si Frasco sa Manifesto of Support para muling italaga si Romualdez bilang Speaker ng 20th Congress. Samantalang si Tiangco ay babalik din sa Kongreso. Furthermore, hindi na ganun kadali. Hindi na solid yung House. Marami na po na hindi na maninindigan na kasi ang lahat nakatingin sa 2028. Lahat ng sa tingin nila ay ang forerunner ay si VP Inday, hindi nila i-risk na bumoto against her. Kasi pag naging presidente yan, 6 na taon sila mag-suffer. At kung igigiit pa rin ng ilang sektor ang impeachment sa panahong halos nakatutok na ang lahat sa 2028 presidential elections, ito ang babala ni Attorney Cruz Angeles. Deadly yun. Sa 2027, masyadong significant pa ang following ni VP Inday. Pag sinagad nilang masyadong malapit sa eleksyon, baka kiss of death yan. Marami sa kanila ang tatakbo. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondiharo, SM9 News.